Isang magandang araw sa inyong mga kalahi. Panibagong araw na naman at panibagong paksa ang ating pag-uusapan dito sa Pinoy Witch Talk sa aking 100 days towards my 47th year anniversary or birthday, no? So usually hindi ko na nabibilang yung araw kung gaano nakatagal, pero pihado, isang buwan mahigit na po tayo nagbi-video araw-araw ay meron tayong bagong video post. Nagsimula tayo January 30 at ngayon ay anong petsa na, hindi ko na rin alam. Bagamat itong mga nakadang araw, no, medyo mabigat dahil kasi araw-araw din tayo nagre-ritual, namamanata, idinadalangin ang bawat tao na lumalapit sa atin na may problema, no? At ito po, no, ang kahalagahan ng pagre-ritual, ano ba yung mga elemento? So usually pag ikaw ay nagre-ritual, namamanata, tumatawag ka sa mga diwata. Tumatawag ka ng mga espiritu, tumatawag ka ng mga kaluluwa ng mga ninuno, ng mga yumao, at tinatawagan mo rin yung mga ancestors, no? Ang ancestors at mga elementals o mga engkanto. So sa pagtawag mo, hindi yun basta-basta. Kailangan kilala ka nila, no? Kung hindi ka kilala at makikiusap ka sa kanila, humihiling ka sa kanila, eh dapat merong kapalit. Yun po yung pag-aalay. Yung alay o tinatawag na halad o atang sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hindi ko alam kung sa lugar ninyo anong tawag. Basta't meron kang ibibigay na kapalit ng iyong panalangin. Actually, ito ay hindi lamang sa ating mga anituhan o sa mga katutubong paniniwala, no? Kasi ginagamit din ito maging sa Kristiyano at mga Muslim, mga Hindu, Buddhist, at sa halos lahat ng relihiyon, no? It is ethical yata, no, pag ikay dumalangin sa higher power na magbigay ng offerings, no, o regalo para sa mga espiritu. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba mahalaga? Ito yung parang sa pag-aaral sa religion, no? Sa bawat religion, this is a form of offerings or worship, o pagsamba natin sa mga bagay-bagay. Kaya nga napaka-sensitive pag kayo ay Kristiyano, kanino kayo sumasamba, kanino kayo nagbibigay. Usually, ang pagbibigayan na ito o pag-aalay o pagbibigay ng mga handog ay nagaganap at naaabuso ng mga dominant religion dahil kasi kahit sa loob ng bus, may biglang tatay at magpapakilala, ito ay para sa gawain ng Panginoon. No? Magbibigay tayo at hindi man lang kinikilala ang mga tao na magbibigay at kung saan galing yung pera. But usually, hindi kailangan, ito, tingnan natin, no? Medyo sensitive at marami tayong himay-himayin. No? Pag ikaw ay nagbigay ng pera, ang pera ay hindi ginagamit ng Diyos. Kasi hindi naman ginawa ng Diyos ang pera. Sa totoo, hindi naman inimbento o hindi naman nakasulat na ang pera ay binigay o ginawa ng Diyos. It's man-made. Kamakailan lang naman na nagawa ang pera, no? Even sa panahon ni Kristo, may sinabi siya na ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at pinakita nga niya yung barya, naalala ko, or pera, at ang para sa Diyos ay sa Diyos. So, ibig sabihin, nakita natin ang distinction, yung pera ay para sa tao, pero ang inyong pag-aalay, pagdilingkod at pagmamahal ay para sa Diyos. Pero sa atin as anituhan bilang pagano, no, maraming mga pag-aalay o pag-aatang o paghahalad na ibinibigay natin, lalo na yung mga nasa katutubong pananampalataya. Andoon na nag-aalay ng mga baboy, mga katayin, no? Kinakatay yung baboy, kinakatay ang manok o kalabaw or whatever. Hindi lang naman sa katutubong pananampalataya o indigenous faith, religion o paganism, ginagawa ang mga ritual offerings nito. Even sa Kristiyano or sa mga Hudyo, no, or sa Kristiyano at sa mga Muslim, meron din silang pagkakatay ng mga hayop na inaalay nila sa Diyos, no, sa kay Allah or kay Yahweh or everything. At ang mga pareng Katoliko ay araw-araw na nagmimisa, araw-araw nilang inaalay ang katawan ni Kristo sa pamagitan ng Eucharistia, no? Pero ito, mapapansin nyo, bakit parang wala namang bayad? So, ito ay binayaran na ng mga pare. Binayaran na ng simbahan ang mga alay nito. Pero isipin nyo na lang kung sila ay gumagastos para sa mga bagay na ito, paano sila nakakalikom ng pera? So, ito
tumatanggap din sila ng pera para sa gastusin nila sa ah, sa pagpapanatili ng simbahan at ng kaayusan at mga gamit nila. No? So tayo din, we are a spiritual person at nagkakandak ng ritual. So may mga gastusin din tayo. Kaya kailangan din natin ng alay na pera. No? Pero tingnan natin, himay-himayin natin, bakit nga ba tayo bilang isang tao na nagre-ritual ay kailangan ng alay. Tulad ng sinabi ko, kung tayo ay lalapit, i-istorbohin natin ang Diyos, aabalahin natin ang Diyos, ang mga diwata. For what reason? Na hinto sila sa kanilang gawain para pakinggan tayo. No? So, kailangan merong exchange of energy exchange. Kasi hindi ka naman pwedeng pumunta ng tindahan din, no? Ng Jollibee, kunwari, or McDonald's, or whatever, nabigyan mo ako ng pera na hindi ka magbabayad. O di kaya, sumakay ka ng bus o ng Grab na walang bayad. Merong bayad. Always merong exchange of energy, no? Dahil kasi nakinabang ka sa serbisyo nila, so nagbibigay ka rin ng kapalit, na eksaktong kapalit ayon sa destination mo, no? Sa atin, bilang isang mananampalataya ng katutubo, no? Katutubong pananampalataya, ipinaniniwalaan natin, dapat merong kapalit ang lahat ng bagay. Kung nagtanim ka, nagbuhos ka ng panahon, expect mo na siya ilalago. Aalayan mo siya ng pagmamahal, ng tubig, pag-aaruga, magbubunga at magbubunga, mamumulaklak at magbubunga. So nakita natin yung exchange of energy nun, di ba? Gayun din, sa paghinga natin, pag tayo huminga, hindi lang papasok lagi. Hindi lang lagi papasok ito sa ating katawan. Kasi kung mag-hyperventilate tayo, maaaring maapektuhan ang ating katawan at magkasakit din tayo. Kailangan din natin mag-exhale. No? Gayun din naman sa pagkain. Sa pagkain. Diba? Pag kumakain tayo, pinapasok natin sa sarili natin, ay kailangan din natin ilabas. Dahil kasi, indigestion yan, o kaya malason yan, mabubulok yan kung hindi mo inilabas sa banyo. So, toxic, mamamatay ka. So, sa bagay na ito, is merong tayong exchange of energies, no? Exchange of energies. So, bakit nga ba kailangan ng alay sa tuwing nagre-ritual tayo? So, nagre-ritual tayo, pumapasok tayo sa sacred space, no? Nagiging sagrado at banal, kung saan ay iniimbitahan natin ang mga banal, ang diwata, ang mga ninuno, ang mga engkanto o mga anito, at iba pang mga kaluluwa na kinakailangan sa isang ritual. Doon, sa pamagitan ng ritual na yan, nakakagawa tayo ng sacred space na doon pwede tayo magsumbong ng ating lahat ng problema, alalahanin, takot, and everything, no? So, ibig sabihin, isusumbong natin. Pero, paano natin yun gagawin? Basta't lang magsabi tayo, then after the ritual, nandito pa rin sa damdamin natin, nandito pa rin sa isipan natin. So, hindi na iiwan. So, dapat iniiwan natin sa ritual yung mga alalahanin na yan. At yung alay o halad o yung offering ninyo, no, halimbawa, it's either in terms of fruit, flower, candle, iiwan natin sa altar kasama ng mga diwata. So ito ang magre-represent ng ating mga saloobin, ng ating mga problema. Diba? Halimbawa, kunwari, ikaw bilang isang tao na nagkaroon ng problema sa girlfriend mo, gusto mong bumalik siya. So lahat ng takot mo, ilalagay mo sa iyong offering. So ngayon, kung mag-offer ka, kanino mo o-offer? Sa diwata, no? Sa diwata ng pag-ibig. So, bigyan mo ng katumbas yung pagmamahal mo sa iyong offering. So, anong klaseng offering yun? Bulaklak, cake, chocolates, etc., etc., o maaaring gold or whatever, no? So, in the olden times, talaga nagpapakatay sila ng mga hayop, no? So doon natin inilalagay yung ating problema sa offering na yun. Iiwan natin sa altar. And then, pagsasalo-saluhan ng mga natin, kung marami tayong participants sa ritual, pagsasalo-saluhan natin yung mga cakes na yun. So, ibig sabihin, kung meron tayong 10 taong nagre-ritual dito, bawat isa sa inyo merong offering, lahat ng yon ay pagsasaluhan natin. Ngayon, paano pumasok yung pera? No? Paano pumasok ang pera bilang offering as energy exchange? Tulad ng sinabi ko, bawat isa sa atin ay diwata ng tao.
diwa ng tao. Lahat kayo may pangangailangan. So ako, as a facilitator, a ritualist, o yung nagle-lead ng ritual, may diwata din na nasa akin. Isa rin akong diwa ng tao. So diwata, no? Na tumatayo sa inyo para pakinggan ang lahat ng inyong saloobin, lahat ng alalahanin ninyo. So dapat ako bilang isang tao, kailangan ko ng pera, no? Kailangan ko ng pera pangtustos sa aking mga pangangailangan bilang tao, no? Kasi kung patay na ako, doon na ako magiging spiritual. Hindi ko na kailangan magbayad ng bills, ng kuryente, tubig, internet, at kung ano-ano pa, no? Hindi ko na kailangan kumain kasi espiritu na ako at kaluluwa na ako, no? Wala na akong pangangailangan physical, ika nga. Pero bilang tao, may pangangailangan pa rin akong physical na kailangan ko pa rin tugunan. So yung alay ninyo, energy exchange ninyo, o yung limos ninyong pera, ay ginagamit ko sa pangtustos. So, ibig sabihin, pagpaparangal din yon. Ngayon, kung hindi nyo ako binigyan, parang binabastos nyo ang diwatang nasa akin. Ako, kaya ako tinatanggap kayo, parang pinakikinggan ko kayo dahil kasi pinaparangalan ko yung diwatang nasa inyo na nadi-disempower. So, ang gawain ko naman is to empower you. Ibalik ulit kayo sa katinuan. Kasi umalis ang inyong kaluluwa, nalungkot kayo, no? At na-focus kayo sa problema, sa kadiliman. Ibinabalik natin ang liwanag. So para maibalik natin ang liwanag na yun, bigyan niyo ako ng gasolina, bigyan niyo ako ng panglangis, o bigyan niyo ako ng pampaalab muli, no? Para magampanan natin ang tungkulin na kayo ay guminhawa, dumalik ang ginhawa sa inyo. So ito yung kahalagahan, no? So sa hilot, ang alay, ang atang, ang halad, or yung offering niyo is a form of medicine that will bring you back your own joy, no? Kasi nga, i-work out natin yon sa pamagitan ng ritual. So sana naunawaan nyo ang kahalagahan ng pag-ritual, at kung pumunta kayo sa isang ritualist o sa isang tarot reader, mag-offer po kayo sa kanila, mag-energy exchange po kayo sa kanila ng pera, o kung wala man talaga kayong pera, katulad ng ginagawa namin dito, no? Medyo natutuwa ako sa isang lola. It happens in the past na hindi ko tinanggap yung pera niya kasi ang may problema is 1-year-old, no? Isang sanggol. So usually pag nanggagamot ako ng baby, hindi ako naniningil. Kumbaga regalo ko na yun sa kanya. Pero itong si Lola, gusto niya talaga na parang alam niya ang kahalagahan nun, na gusto niya manatili yung kalusugan ng bata na hindi na magkasakit. So hindi siya nagbigay ng pera, pero ang ginawa niya, namitas siya ng kanyang mga prutas at mga gulay at binigay sa akin. And I'm thinking of, kung wala talaga kayong pera, gusto niyo maayos ang inyong problema, punta kayo dito sa akin, maglaan kayo ng panahon kasi kailangan kong ayusin ang templo, gumawa tayo ng hardin. So ito na yung alay ninyo, no? Kung hindi kayo makapag-alay ng pera sa akin, mag-alay kayo ng lakas at ng kakayahan ninyo at panahon na tulungan niyo akong itayo yung sanctuary of herbs natin o halamanan natin. Magtatanim tayo ng mga gulay, at kung namunga na ang mga gulay na yun, ipamigay natin sa may kapuspalad, sa may mga nangangailangan, no? So ito yung isang project. Hindi ko alam kung paano kayo makakatulong. So mas mainam na rin na magbigay na lang kayo ng pera kaysa mag-stay kayo at parang forced labor kayo dito, no? But then, okay, kasi ako lang mag-isa ang gumagawa nito. Wala akong pambayad sa mga tao na construction worker para magpa-landscape, magpa-garden. So, sinisikap ko na itayo yun. Gusto ko talaga ngayong taon na magkaroon tayo ng garden. Ito rin ay pag-aalay, hindi para sa akin, kundi para sa mga tao din, no? Para sa inyo. And also for the benefit of our planet Earth, no? Tanim-tanim din kung may time. At ito yung isang uri din ng pag-aalay, yung pagbibigay ng oras at panahon. Siguro sa susunod na araw, bukas, talakayin natin ano bang mga klaseng alay at anong klaseng mga espiritu ang tumatanggap ng alay nito. So kung nagustuhan niyo po ang aking video, please give me a thumbs up. At kung bago lang po kayo nakapanood nito, don't forget to subscribe at i-share ang video na ito kung sakali sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ay nandito lang po ako sa Templong Anituan ng Lunting Agama na matatagpuan. Marami nagtatanong kung saan tayo matatagpuan. Matatagpuan kami sa Lot 79, Phase A, Francisco Avenue, Barangay Francisco Omsnara, City of San Jose del Monte, Bulacan. So
So ito po muli ang apadman ng Templong Anton ng Luntiang Agama nagsasabing, mayari na, pag sa atin, paalam.